Para sa'yo, ano ang mas magandang itanim? Dwarf coconut or yung Laguna Tall? Bago natin sagutin yung tanong ngayong araw na to, let us discuss first yung characteristic, advantage at disadvantages ng dwarf coconut at saka Laguna Tall para makapag-decide tayo kung ano yung mas magandang itanim sa mga lupa natin. Unahin natin itong dwarf coconut. By the way, itong tanim ko dito sa farm ay hybrid to. So, combination siya ng Laguna Tall at saka Katigan variety. So, ang unang karakteristik ng dwarf coconut, mabilis siyang mamunga. 3 to 4 years, maaari na siyang mamunga. Basta, maganda yung pag-aalaga mo, yung soil fertilization, yung pest management. So, compared sa Laguna Tall, ang Laguna Tall, 7 to 10 years bago siya mamunga. Pangalawang karakteristik ng dwarf coconut, maliit lang yung puno niya. So, hindi siya ideal sa coco lumber. Pangatlong karakteristik ng dwarf coconut ay high yielding. Marami po siyang mamunga. Ang disadvantage nga lang niya, 20 to 40 years lang yung lifespan niya. Pero kung alaga naman yung lupa mo, palagi kang naglalagay ng mga organic matters, maaaring umabot ng 60 years yung mga dwarf coconut, no? Tapos, less sa maintenance kasi hindi mo na kailangang akyatin pa. Pwedeng ikaw na lang yung magmano-mano, sungkitin mo kasi mababa lang naman sila. So, punta naman tayo sa Laguna Tall. Itong mga Laguna Tall. So, itong Laguna Tall, typhoon resistant to. Pansin nyo, kahit dito sa Leyte, kahit malalakas yung mga bagyong pumupunta dito, dumadating, ayan, nakatayo pa rin. So, mayroon siyang ability na mag-survive talaga sa mga malalakas na bagyo kasi malalaki yung mga puno niya. Ideal siya sa pangkopra at saka sa coco lumber. Pangalawang karakteristik ng Laguna Tall ay yung edad niya. Maaari siyang umabot ng 100 years old o 120 years old. Hindi lang ikaw within your lifetime, pati pa yung mga apo mo pwedeng makinabang sa tanim mo na ito, no? So compared natin sa dwarf coconut, mabilis lang tong mag-mature yung dwarf coconut. Yun nga lang, mabilis ding mamunga. Tapos itong mga Laguna Tall natin, lakas rin yung resistensya niya laban sa mga peste at mga fungus. So hindi siya masyadong alagain, hindi siya matakaw sa mga pesticide at mga fungicide na yan. Pansin nyo, kahit sa bundok, kahit walang alaga, kahit maraming damo, buhay siya. Itong mga dwarf coconuts natin, kailangan talaga malinis yung paligid niya. Kailangan hindi yung tatanim lang natin sa pababayaan, hindi. Kailangan siya ng management, no? Kailangan siya ng soil fertilization at saka sa insecticide. Kailangan niya talaga to kasi mabilis siyang dapuan ng mga insekto. Compared natin sa Laguna Tall, resistant siya sa mga peste. Pagkatapos, itong dwarf coconut pala natin, maganda siyang gawing kuhaan ng tuba. So kung isa kang manginggiti, sikapin mo, pag-ipunan mo, makapagtanim ka ng dwarf coconut kasi mababa siya, malakas siyang magbigay ng tuba. Ideal siya kung isa kang mananggiti. Pwede itong maging advantage sa'yo kung isa kang mananggiti. So, yan lang po muna yung i-discuss natin. Actually, madami pa pong karakteristik yung dwarf at saka Laguna Tall na ito. So, discuss na lang natin sa susunod na mga video. So, kung ngayon, kung ikaw yung farmer, tatanungin kita, ano yung mas maganda mong itanim? Laguna Tall or dwarf coconut? So, antayin ko yung sagot mo sa comment section. Thank you for watching.